si Vera, simpleng caregiver dito sa bansang Israel. So sisimulan ko ang aking kwento dito sa kusina. So 3 years and a half na ako dito sa bansang ito, at galing lang ako sa mahirap na pamilya. Nagsimula ako sa maraming pagsubok, maraming pinagdaanan, pero ngayon unti-unti kong nahanap ang aking sarili. Mahirap ang landas na tinahak, pero dahil na rin sa mataimtim na pagdadasal at pagtitiwala, dito na ako ngayon at nagsisimula ng baguhin at ayusin ang aking buhay. So samahan niyo ako at balikan natin ang aking munting tahanan sa bayan ng Cavite. So dito ako nagsimula, dito ako nadapa, at dito rin ako bumangon. So napakasimple at napakaliit na bahay lang ito sa lugar ng Cavite. Ito yung aming tirahan. Nagkakasya kami dito, 4-5 tao. Ganun lang namin buhay. Pero sa awa ng Panginoon, pinagbigyan niya ako para bumangon. At nahanap ko kung saan ako nararapat. Maraming panahon na nabigo ako at naligaw ng landas. Pero dahil na rin sa awa ng Panginoon at sa tulong ng aking pamilya, nandito na ako at nagsisimula ng mangarap. So yung kapatid ko na ang nakatira sa bahay na to, at kami ay nakalipat na sa medyo malaking bahay sa awa ng Panginoon. At wala pa kaming pagmamayabang, nagsisimula pa lang kami. So yun nga, ito na yung aming bahay na pinapagawa ko pa rin. On progress pa lang siya, pero kahit papaano natitira na. At andito na aking nanay, kahit papaano yung gamot niya at pangangailangan lahat ay naibibigay. May gana kayong dalawa dyan. Hindi na kayo hindi na malag si nanay kahit anong... Hindi simple ang maging isang OFW. Marami kang pinagdadaanan na ikaw lang. Pagkatapos na maghapon, nasa 4 na sulok ka na ng iyong kwarto. Maghahanap ka na na paglilibingan mo para makalimutan mo ang homesick. Mahirap, pero sa paglakad ng panahon, natututunan mo na kung paano lumaban, tumapang, at tibangin ang iyong sarili. Kasi wala ka namang ibang kakampi at wala ka namang choice. Lahat kayo rito nagtatrabaho. Kahit mga kaibigan mo, hindi ka matutulungan dahil lahat kayo ay may sariling problema. So ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo. Gagawin mo lahat para malibang ka at makalimutan mo at makaisip ka ng masamang bagay. So ito, ganito ng aking libangan. Mag-vlog, mag-gitara, mag-weights, para lang maibsan ang labis na kalungkutan. So ganito talaga ang buhay ng isang OFW. Pero ang pinakamabisa na at wala na makakatalo ay ang pagtawag sa may kapal. Dahil sa lahat ng pinagdadaanan mo, sa lahat ng hirap na kaakibat mo, may iisang Diyos na tutulong sa iyo. Siya lang makakasolve ng lahat ng problema, mga hinanakit, mga daing. Sa kanya mo lang lahat ibigay, dahil siya ay nakakaalam kung anong tama at anong direksyon na para sa iyo. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa, huwag ka lang mawawala ng tiwala. Panatilihin maging mabuting tao kahit anong pagsubok ang dumating sa iyo. So hanggang doon lang tayo guys, at salamat. Magandang araw.